A Day in a Life as an International Student in Canada, Food Basic Edition. Magandang buhay sa lahat ng mga Choy. Ngayon ay Miyerkules at another day na naman ang pagsasamahan natin. Una sa lahat, kailangan natin ilock ang door para no one can get inside the house. The weather is maganda for today's video. I just wanna show you sa mga bahay ng neighbors namin dito sa Albert Street mga Choy. There are beautiful and simple lang ang houses dito. Base sa observation ko, ang mga bahay dito ay mostly made of wood. Madami ding mga Pilipino living in some of the bahays dyan mga Choy. Nasa province pala kami ng Ontario. Kaya hindi madami skyscrapers dito compare sa city center ng Toronto. Kapag may sasakyan ka dito sa Canada, easy access mo lang lahat ng malls, schools, banks, and etc. Kaya for now, i-love muna natin ang bus kasi wala tayong pera, Choy. Nga muna tayo sa ngayon. Accessible naman ang transportation dito sa Sault Ste. Marie kasi maliit lang na community ito. Yun lang ang interval ng bus ay matagal, kaya tingnan mo talaga ang time ng bus always para hindi ka maiwan ng bus. Dito lang muna ako mag-antay ng bus choice sa bus stop kasi ang layo ng terminal. Antayin natin ang bus number 6. Dalawa pala kami ngayon na nag-antay ng bus number 6. At andito na siya, sana all. Ang way of paying pala dito mga Choy is through card lang. Kasabayan ko, classmate ko pala ngayon at si Ate Cheryl of course na very jolly. At andito na ulit kami sa school. Ang klase pala namin ngayon ay project planning and scheduling. Pieces. That's just That's the worst. That's just these here. I just took the headings. Just the from them. headings, That's right? it. That's nice. I didn't. You don't want to go in there. No. It's a lot and lot of times. I don't think she's gonna go into it. I hope not. Anyway. One chapter. I'm not doing that. Pasok na tayo sa ating room. Grabe sila no, ang dami nilang notes. Ba't sila ganyan? Na-pressure na naman ako sa dinadala nila. Proof talaga nila na nag-review sila sa mga chapters. Sana all. Napag-isip-isip ko na ano bang ginagawa ko kagabi. Wala pala akong ginawa at busy na busy pala sila sa kaka-study. Best in talking talaga tong si Dave Ponce. Parang walang exam ha. Ang galing. 11:30 ang start ng class at quiz namin at matatapos ng 3:20 ng hapon. Since wala pa naman si Prof, talking muna tayo. At andito na pala siya. Pakita ko sa inyo ang itong prof namin na super strict pag may exam. Yung 11:28 na nag-aantay na lumabas ng exam sa LMS para matapos na itong kalokohan na to. Grabe boy, 4/10 lang ang nakuha ko sa exam. Iyan ang resulta na kachichill. Agad-agad na kaming pumunta sa library para maghanda sa second midterm exam namin sa pangalawang klase. This week, ang dami talagang ginagawa na namin at gagawin pa. Parang last time ko na-experience ito way back college days pa. Since no choice, gawin natin ang kailangan mga Choy. Kasi millions ang tuition dito. Hindi biro ang 1 point something million for 2 years Choy. Kailangan nating ipasa lahat ng subject. Ang daming babayarin pag international student ka sa Canada. Pero magagamit mo talaga ang mga facilities na pang world class dito. So far sa stay namin dito, excellent talaga ang lahat ng for student use Choy. Ang galing 'di ba? At ito na nga, sa kakaantay namin, nag-passing the phone challenge kami. I'm passing this phone to someone that is very naughty. I'm passing to someone who is already married. I'm passing this phone to someone that is very inspired. I'm passing this to someone who's bubbly and beautiful. I wonder where she is. She's hiding. Okay, I'll pass this one to someone who's so intelligent. Hi. I'm gonna run her down. I'm passing this. He calls himself an idiot. I'm giving this to someone who is from Philippines. Tapos ng tawanan mga friends, and mag-focus na tayo. The time comes na mga Choy. Ang subject pala namin ngayon is Project Communications Management. Tapos na kami mag-midterm exam, pero may second midterm pa. 1 to 50 questions lahat ito, and it lasts for 1 hour and 30 minutes. Mabait ang professor namin na ito, kasi pwede lang kami mag-take ng exam, either sa bahay or saan nyo gusto i-take ang exam. At ito pa ang mas maganda, open notes pa talaga mga guys. So saan ka pa? Kami ng mga friends ko, nagla-library kami.
Kasi para ma-use namin ang computer sa pagsagot and at the same time, magamit namin ang laptop namin para maghanap sa notes ng answer. Ilang minutes na lang ang nakalipas pero nasa number 4 to number 10 pa ako mga choy. Need ko na ng saklolo. Ang hirap naman kasi. Open notes na nga, hindi pa madali maghanap ng sagot kasi there are several tricky questions and it's quite confusing. So serious mode talaga ako dyan. Kasi nga, iilan pa lang ang nasagutan ko, ang mga friends ko malayong-layo na sila mga choy. Sana all talaga to sila. Akala ko nakagraduate na ako sa pag-aaral. Hindi mo talaga malalaman ang hinaharap mga choy. Kaya aklain mo, student ulit tayo. So buti na lang, mababait ang mga friends ko. Kasi tinutulungan namin ng isa't isa. Konti na lang at malapit na talagang matapos. Ang ingay ko na sa library kasi nga nag-ask ako ng mga answer sa mga friends ko. And at last, tapos na talaga ang exam. Oh, you say goodbye. Bye. Bye. Very good. Akala nyo tapos na ang gagawin namin? No, no, no. Kasi papunta pa kami ng food basic. Kasi nga, my wife wants me to buy some fruits and some kakainin. So, sinamahan ako ni Ate Cheryl. Kasi bibili din daw siya ng mga groceries. Malapit lang naman ang food basic dito sa school namin. Approximately 1.3 kilometers away. At ito na nga, nandito na tayo sa food basic. Dito kami sa labas kumuha ng pushcart kasi nakalock ang pushcart sa loob, Joy. Wala kaming barya para ihulog para ma-unlock ito. Ang technique talaga sa pamimili ng mga groceries dito, Joy, is huwag kang mag-convert to Philippine peso para hindi ka ma-broken hearted. Tingnan nyo na lang ang mga presyo mga Joy at kayo na lang ang mag-convert into Philippine peso kasi ang rule nga, hindi nga ako nagka-convert para hindi ako masaktan. Kami ng wife ko, binibili lang talaga namin ang mga kinakailangan namin gamitin sa bahay. Kasi nga, tipid-tipid din tayo pag may time. So far, dito sa lugar namin, hindi naman gaano kamahal compared to bigger cities like Toronto, Vancouver at iba pa. Take your time ka lang talaga dyan ate, kasi kailangan natin kumain ng Go, Grow, and Glow foods. Sa Canada pala mga choy, mas mura pala ang karne ng baboy, manok at baka kesa sa mga gulay. O di ba? Sa Pinas, ang mahal ng mga karne, pero ang mura ng gulay. Dito kasi, may different seasons, kaya isa din ito sa mga factors kung bakit mahal ang gulay dito mga choy. Also, ang daming variety of products na hindi ko kilala ang mga brands mga choy. May mga international brands naman na makikita din natin sa Philippines. Pero iba din talaga pag andito ka sa Canada na mili. Dito, every other week siguro kami nag-grocery mga choy. At pupunta lang kami dito sa food basic pag kinakailangan na lang talaga. At ito, wag natin kalimutang magkuha ng itlog. Kasi nga, it is good for our health. Ito si ate, nagtingin siya ng ice cream kasi nga daw, deserve niya. Ikutin natin ito for the last time, baka may makikita pa tayo ng mga products na kinakailangan pala natin sa bahay. Ang isang rason kung bakit lalaki ang babayaran natin is ang pagbili ng hindi masyadong kailangan. Kayo na lang ang mag-check kung magkano ang bigas dito mga guys. One fact, pag ang bigas ang nag-sale dito sa Canada, it is already given na mauubos talaga yan ng mga Pinoy kasi we are known to be rice eaters. At ito na nga, it's time to bayad our groceries mga choy. Dito pala sa Canada, may mga cashier, pero may mga self-checkout counters din dito. Ikaw na magiging cashier, ikaw pa ang bagger. Hindi katulad natin dyan sa Pinas na may mga cashier at bagger talaga na gagawa ng task for the customers. Tulungan pala kami ni ate sa pag-punch ng mga items. Kasi nga, may time din kasi ang mga bus dito. Dapat makaabot kami sa time na ang bus dadaan. Kasi nga self-checkout ito, nag-ask na kami ng tulong sa cashier kasi nga hindi namin alam ang mga codes ng mga gulay at prutas. Ikaw pa kasi ang magtitimbang nito para maibigay ang presyo ng items mo. At yun na lang muna mga guys. Bye-bye!